Hello po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na sa ating mga bagong subscriber na non-Filipinos. Kung saan man po kayo ngayon naroroon, ay samahan niyo po muli ako sa bidyong ito mula sa simula at hanggang sa huli. Ang topic po na ating tatalangkayin po natin ngayon ay laban sa pagsubok, kasunod ay tagumpay. Napakasarap ang pakiramdam kapag ang isang working student ay nakatapos ng kanyang pag-aaral na dumaan sa mga matitinding pagsubok sa panahon ng kanyang pag-aaral. Ang nakaraang video na ating tinalakay ay tungkol sa mga pagsubok. Ngayon, ito po ang kasunod na tanong. Ano ang katangian ng isang matured age student para malagpasan niya ang mga pagsubok sa panahon ng kanyang pag-aaral? Ito po ang mga katangian, mga kasama, pakinggan niyo po mabuti. May malawak na pananaw o visionary o broad-minded. Malawak ang pag-unawa, wide o broad understanding. Matatag, strong, resilient, or steadfast. Ito po ang isa sa mahalagang bagay o katangian ng isang matured student. Yung matatag po siya, hindi sumusuko. May paninindigan, principled, committed, or having firm belief. Mayroon po siyang prinsipyo sa buhay. Mapamaraan, resourceful, hindi po siya dumidepende sa isang option, sa isang paraan. Marami siyang mga ways kung paano ma-resolve ang isang problema at hindi sumusuko. Maagap, be alert. Alam niya kaagad kung anong nangyayari sa kanyang pag-aaral. Kung kinakailangan na kaagad ipasa ang assignment o ano man mga nangyayari sa kanyang school, dapat maaga po siya. Masipag, hardworking. Ito po talaga ay isa sa sangkap na dapat italagang napakasipag mag-aral at hindi po pwede po rito ang talagang tatamad-tamad. Talagang kinakailangan ay hard worker. Masigasig mag-aral, eager to study. Ito po, kailangan ay talagang eager po. Laging uhaw sa karunungan. Dapat nasa katangian ho ito ng isang estudyante. Lagi siyang masigasig. Talagang lahat ng bagay ay laging bago sa kanya at gusto niyang matuto. Ayun po. Masinop sa pera at oras, save money and time. Natalakay na po natin yan ng mga nakaraang videos. Marunong tumanggap ng payo at gabay. Be able to receive advice and guidance. Ito po ay napakahalaga para matulungan tayo ng ating mga mentor. Na sa mga mentor tayo matututo sa mga profesor at iba pang mga kasamang mga estudyante na nakatapos na ng mga subject na yung kukunin. Palakaibigan, friendly, sociable, easily making friends. Ay napakahalaga po ito mga kaibigan. Kasi kung hindi tayo friendly, paano tayo mapapalapit sa ating mga professors? Mapapalapit ang kalooban natin sa kanila, lalo na rin po sa mga kaklase natin. Kasi sila ang tutulong sa atin kapag nandoon na po tayo sa nag-aaral na po tayo, nasa loob na tayo ng circle, kailangan approachable tayo, friendly tayo, para tayo marami maging kaibigan at maraming tumulong ho sa atin. Matiisin, be patient. Isa po ito sa sangkap na talagang kailangan po patient po tayo. Hindi tayo nagmamadali. Hindi kailangan tapusin kagad natin yung ating kurso ng maikling panahon kasi tayo working student. Dapat marunong tayo mag-antay. Marunong tayo magtiis na masunod natin ang ating plano, yung schedule. Adaptable, na-adapt po natin ang mga pagbabago. Imagine po, tayo halimbawa mature student na pagkatapos mga kaklase natin ay mga bata. Kailangan ma-adapt natin ang technology kung ano man mayroon po sa university at hindi tayo dapat hihinto lang
sa mga paghalimbawa nakita natin na bago ang isang bagay, kailangan ma-adapt natin ang bagong yun. Flexible, high level of self-discipline or self-control. Napakahalaga po nito mga kasama. Dapat mayroon po tayong mataas na uri ng disiplina. Hindi yung kung basta lang gusto natin. Kailangan yung talagang mayroon tayong self-control. Makokontrol po natin ang ating emotion. At higit sa lahat, tayo po ay prayerful, faithful, hopeful. Ito po ang napakahalaga mga kasama. Kaya dapat sumasampalataya tayo na tayo'y matatapos yung ating pag-aaral. At umaasa tayo, mayroon tayong pananampalataya na matatapos natin. Kaya naman po kahit anong mga pagsubok na dumaan, ay talaga namang hindi mananalo ang mga pagsubok. Talaga namang kahit sino pa ang humarang sa atin sa panahon ng ating pag-aaral na pagsubok ang daranasin, ay hindi tayo susuko. Yan po. Ang lahat ng ating mga nabanggit na yun ay napapaloob sa tinatawag na emotional intelligence o tinatawag na EQ at spiritual intelligence or SQ at hindi po sa intellectual intelligence or IQ. Ano po ang emotional intelligence? Ang emotional intelligence, EQ, is the ability to recognize, understand, manage, and use emotion in positive ways to communicate effectively, empathize, and reduce stress. Key components are self-awareness, recognizing your own emotions and how they affect your thought and behaviors. Self-management, controlling impulsive feelings, managing emotions in healthy ways, and taking initiative. Social awareness, understanding the emotions, needs, and concerns of other people or empathy. Relationship management, developing and maintaining good relationship, communicating clearly, and managing conflict. So, ano po ang kaibahan ng EQ at saka IQ? Ang IQ or intellectual intelligence measures cognitive abilities like logic, reasoning, and technical skills. Yung EQ naman po measures emotional and social skills, while IQ helps get hired. High EQ is often considered more important for leadership and real-world success. Ito naman po ang spiritual intelligence or SQ, the capacity to access higher dimensions of meaning, purpose, and wisdom to solve problems, making decisions, and enhance daily life. Yan po. Ngayon, ano po ang kaibahan ng spiritual intelligence at saka ibang mga intelligences tulad ng binanggit ko ng IQ at saka EQ? So, ito po, yung spiritual intelligence versus intellectual intelligence or IQ. IQ handles logic and rational thinking, whereas SQ or spiritual intelligence addresses the why behind actions and life. So if spiritual intelligence versus EQ or emotional intelligence, EQ help understands emotions, tulad po na nabanggit natin kanina po. And then yung SQ or spiritual intelligence allows for deeper, compassionate actions, often described as reading the whole picture. Yan po. So, how to improve the EQ? Unlike IQ, which is relatively fixed, EQ can be learned and strengthened through practice. So, ibig sabihin po mga kasama, yung IQ ay natututunan mula sa pagkabata hanggang sa paglaki through practices. Ito ating, kung tayo naisubok ng bata pa hanggang sa paglaki, ito po natin na di-develop na pa-practice.
It involves developing emotional literacy, increasing self-awareness, and practicing emotional regulations. Ito naman po, quote unquote, focus on wisdom, diligence, and overcoming anxiety. Whatever you do, work at it with your heart. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Yan po, napakahalaga mga inspirational words po niyan. Tulad ng ating paunang nabanggit na dapat pagyamanin o palakasin po natin ang ating EQ or emotional intelligence at SQ, spiritual intelligence, para tayo tumibay at maging survivor sa panahon ng pag-aaral na ang kasunod ay tagumpay, sapagkat ang mga logical thinking, reasoning, academic at technical skills ay mga natututunan at nadidevelop sa panahon ng pag-aaral sa university at sa panahon ng pagtatrabaho. Mga kababayan, sa susunod na video ay doon po natin tatalakaya ang topic na huwag sumuko sa pag-aaral. Never surrender on learning or don't give up on learning. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Paki-subscribe po ang aking YouTube video channel na ito. Paki-like, comments, and share po sa ating mga kababayan. Naway, nakapagbigay po muli ako sa inyo ng inspirasyon. Maraming salamat po.